So, dalawa na yung internet connection ko sa bahay. Actually, tatlo. Meron akong isang postpaid ng Globe. Then, meron akong isang prepaid ng Globe. So, for example, napaka-stable niyan, naka-PON. So, walang LOS. In my experience dito sa Globe na connection is hindi siya, bihira talaga siyang experience ng outage dito sa lugar namin. Specific yan sa lugar. Depende yan sa lugar. Kasi yung cabinet namin is meron namang backup battery. Kung example, itong dalawang modem ko is powered by solar naman. So, yung cabinet is pag nag-run out dito, hindi pa ako mawawalan agad ng internet. Okay? So, ito is umaabot siya ng 300 Mbps. Ito naman, nag-subscribe ako ng 100 Mbps dito. Bakit dalawa? Is ito postpaid, then ito prepaid. So, prepaid, ito, dito ko nilalagay yung mga CCTV, yung mga IoT device ko, mga monitoring server sa bahay. Para ma-separate yung dito. So, ito yung mga pinaka-mainline ko. Nag-upload ako ng mga content. Ito na yung ginagamit ko. So, meron tayong mga features pala dito sa Globe na modem na para mas stable. So, kung putol-putol yung internet connection nyo na na-experience sa Globe, more on the, ano na yan. So, kita nyo, yung Wi-Fi antenna ko is ganito. Hindi ko kasi ginagamit yung Wi-Fi dito sa modem. Tinurn off ko siya para mas may gamit ko to. Ito yung Mercosys. So, yan. So, bakit ako gumamit ng third-party router? Para meron akong makontrol. Ito, mas malakas kasi to ng resources kumpara dito sa mga default na binibigay ni Globe. So, kung up to 15 devices lang, okay lang siya. 15 devices. Tapos, make sure enable nyo yung MAC filtering. Para yung kapitbahay nyo, once binigyan nyo ng Wi-Fi password is hindi pa rin sila pwedeng mag-share via QR code. Okay? So, MAC filtering, in-enable ko. Tapos, pangalawa is yung modem is nagre-reboot twice a week. So, alas 3 ng umaga para at least ma-refresh yung router resources ko. So, ipapakita ko sa inyo paano yan on other video is yung capability nito. So, yun, number 1 is MAC filtering para hindi ma-share ng mga, kahit alam ng kapitbahay mo yung Wi-Fi password, hindi nila makuha via QR code sharing. Number 2 is yung pagre-reboot ng modem twice a week para ma-refresh. So, ito, buhay na to yung connection. Almost 3 months na itong buhay. Hindi to naka-enable yung refresh na modem. So, yun yung kagandahan. Dati kasi ito, nagme-maintain tayo ng 1,800. Ito naman is depende lang sa load ko. Naglo-load ako ng 1,399 or 799. Depende sa pera. Kasi ito is prepaid. So, for example, maglo-load ako ng 799. Dito is, yun. Kung meron akong pera, kung meron 799, 50 Mbps. So, up to 6 to 10 devices na po yun. Pero kung gusto nyong mas mataas, meron ring option na 1,399. So, lahat ng ito is naka-enroll pala sa Globe One app para mas madali kong mag-report kung merong red LOS or merong outage. Tapos, magte-text rin yung mobile number dito kung may network problem na nakikita. Gumagamit ako pala ng ganito, Mercosys Wi-Fi 6. Dito ko enable yung mga special features. Ito naman is default lang siya. Disable ko yung DHCP, pero sa mga non-techy na guys, for this usage, okay naman siya. Napaka-stable. So, kung dati is 1,799, ito prepaid. Backup ko lang. Kasi kung hindi ito mabayaran, what if? At least meron akong makapag-load agad. So aside dito, tatlo pala yung connection ko. Meron pa akong isang internet connection. Nun sa baba yung modem. In which another location, ito pala is nakapower ng solar. Tapos bumili rin ako ng battery ng modem para at least
stable yung power. Kahit mag-fluctuate yung power, hindi maapektuhan yung modem. Kasi kadalasan, ito yung nasisira. Yung adapter ng modem. Okay? So, yun. Yun lang yung experience ko. Review ng postpaid and prepaid ng Globe prepaid fiber. So, yun. For now, napaka-stable naman. So, sulit yung binabayaran namin na 1,000 plus ito is prepaid. Okay? Kaya, kung naghanap kayo ng internet connection, ito na yung isa-suggest ko. Stable sa lugar namin. Depende, pero subject pa rin yan. Depende pa rin yan sa lugar nyo kung gaano ka-stable yung connection doon. Okay? So, I hope na marami kayong, kung meron kayong katanungan about sa prepaid fiber, yun. Add nyo lang. Tapos, comment. Alright?